Hi guys, yan. Ito po ngayon. Alis muna ako. So, OFW talaga ako dito sa Czech Republic. Pero, nagsishare talaga ako ng mga alam ko about dun sa investment. Kasi nga, na-try ko na siya eh. So, baka ito yung mga bagay na pwedeng makatulong sa ating mga OFW na baka ma-enlighten sila kagaya ng pag-enlighten ko sa sarili ko. Something like that. Actually, may insurance na ako. Ang insurance ko, under siya ng Kaiser. 7 years na 3... Magkano bang binabayaran ko? 35,900. Hindi ako nagkakamali. For 1 year yun. And then, after nun, after ng insurance ko naman, nagkuha din ako ng bahay. Actually, nakakuha naman na talaga ako ng bahay bago ako nagkaroon ng insurance. Pangalawang taon ko pa lang ngayon sa insurance ko. And then, ang sunod ko naman is yung bahay. Yung bahay, way back 2017 ko pa yun kinuha. Pero, bayad ko na siya ngayon. Naka-in-house lang ako kasi di ako pumasa sa Pag-ibig nun. Sa mga nanonood sa inyo ng mga vlogs ko, makikita nyo naman yung journey ko kung paano ginawa ko. Kasi nga, OFW ako. So, palabas ako ngayon. Palabas ako. Kuha ako ng parcel. And yun. Ganun lang naman. Kuha lang kayo ng bahay habang OFW kayo. Pagdating nyo dito sa ibang bansa, magbabayad kayo. Tapos pag nabayaran nyo, so syempre, kung ano man ang kitain ng bahay na yun, huwag lang kayo kukuha guys ng bahay na na titirhan nyo, hindi nyo pa uupahan. Kasi dead end yung pera nyo dun. Sunog yung pera, in short. Kumbaga, wala siyang income. Ang purpose natin, kagaya ko OFW, ang purpose ko, kaya ako kukuha ng bahay, it's because ayoko na habang buhay ako nasa ibang bansa. Yan, nandito ako, yan o. Nag-snow ngayon. So, yan. Medyo maitim ako gawa ng snow. Nakakaitim din kasi ng snow. So, yun. Huwag kayong kukuha ng bahay na hindi nyo paupahan or hindi magge-generate ng income sa inyo. Meaning to say, walang papasok na pera. Yun yung ano ko. Huwag kayong kukuha ng bahay na ganun. Kasi dead end talaga yun. Kung yung bahay matapos nyo bayaran, kunyari, natapos nyo ng 10 years. Tinirhan nyo lang siya. Wala siyang generate income. Paano pagtandaan nyo? So, hindi naman natin makakain yung haligi ng ating bahay. So, okay lang naman kung gusto nyo tirhan yung bahay na yun. Pero, make sure na may income pa rin siya. For example, yung baba, tirhan nyo. Tapos yung taas, paupahan nyo. Paghiwalayin nyo, kunyari, ang nakuha nyo sa Pag-ibig is second floor, 2 floor, di ba? Yung baba, sa inyo, tapos maglagay kayo ng pinto doon sa taas para yun yung paupahan nyo sa iba, para kahit paano may income pa rin yung bahay. So double purpose siya, pwede nyo tirhan na may upahan, pero yung titirhan nyo lang talaga, hindi nyo paupahan, yun talaga hindi ko siya sinasuggest guys. Kasi nung kumuha ko before ng bahay, hindi ko pa yan naisip. Wala pa yung sa isip ko yung mga ganyan-ganyan. Wala talaga. As in. Hindi ko pa yung naisip. Pero, hindi ganun eh. Iba yung ano natin. Iba yung takbo ng mundo natin ngayon. Kailangan talaga may income ka kung gusto mo makapagpahinga ng maaga. Bye!